Hi guys, naalala niyo yung bahay na yan? Yan yung bahay namin dati. No? Ayun, so puntahan lang namin guys yung yung pumalit sa amin dito. Interviewin lang natin kung ano yung experience niya dito sa first experience niya dito sa Canada. No? Ayan, so kamustahin din natin kung ano yung lagay nila ngayon. Ayan, so ayan si Yana. Si Yana. Sorry naman. Ay, nakatulog. Tulog si Sayon eh. Yan. So, ayan guys, nandito na tayo sa dati nating apartment. And ito, di ba, nakakamiss yung place namin. Ito din yung dining table namin. And meron tayong guest. Well, guest sila yung ngayon, occupants. Hello! Ito sila si Siana, si Jim, tsaka si Adi. Kami na yung nakatira dito. Yes. Ito na yung place nila. And then si Alwin nga pala. Yan, nakatulog. Buti naman. So, kakamustahin lang namin ito si Siana, syempre bilang bagong dating, di ba? Kamusta ba ang mga newcomers dito sa Canada? Particularly Calgary, Alberta. Ito, may kodigo eh, no? Oh, may kodigo. Tinignan ko talaga eh. Susundin Yan, ko may talaga. kodigo kami kasi by the para way, may guide. By the way, gusto namin mag-thank you kina Alvin and Emma kasi short kwento lang na nag-take over kasi kami na lease namin. So, I think nabanggit nila yun sa isa sa mga vlogs nila na kaya kami nakahanap ng place dito sa Calgary is nag-take over kami ng lease nila. Kasi sobrang hirap maghanap ng place dito ngayon. Oo. So, guys, diba, isa sila sa sample talaga na nahirapan Sampulan maghanap kami. housing and rental crisis. Actually, before pa kami dumating, naghahanap na talaga ako. Actively looking sa Renfaster, sa Kijiji, tapos sa mga groups, ganyan. Pero, mahirap talaga maghanap pag nasa Pinas ka pa. Yun na, based on our experience, ewan ko lang yung iba. Pero may mga nakausap ka na dito na... Mayroong mga landlord na nagre-respond, pero isa sa problems is wala pa kaming tenant history, rental history, proof of income, yung mga typical na requirements na hinihingi ng mga dito ng mga landlord. Yun. Pangalawa, 3 kasi kami, so gusto nila 2-bedroom place, 2-bedroom basement or 2-bedroom apartment, which is syempre mas mahal. So syempre naghahanap kami ng mas mura, kaya nahirapan din kami, isang factor yon. So napansin ko lang mas madali kapag couple or single. Yeah. Yun. So pansin nyo pala, bare pa yung wall. Oo nga, wala pang... Di kami rin naman guys, isipin nyo, di ba? Parang 2 weeks din ata kami nag-ikot ni Emma. Oo, unti-unti kami sa Goodwill. Para kaming langgam talaga. Imbak ng imbak. Kaya kaya di kami sa kanila, halos everyday din kami sa Goodwill. Nalilibang niya talaga. Kahit na ito, lalabas lang, pupunta ng Chinook, mag-a-apply or something. Ba't ang tagal? Hindi, nakaka-enjoy din naman kasi, di ba? Tsaka malapit kasi. Yun ang dito. So, maganda yung location niya kasi malapit sa Chinook mo, sa Goodwill. Yun nga lang, medyo mahal. Yeah. Kahit saan naman talaga. Mataas na talaga. First thing first pala, background muna para makilala tayo ng viewer. So, ano yung background niya sa Philippines? Kasi tatlong kayo. Oo, naku. Yung sabihin ba natin yung totoo? Ay, syempre. Nangangalakal, char. So si Mr. G or si Jim, may business siya sa Pinas. Meron siyang store, meron siyang online business, tapos collector siya ng Coca-Cola. Yung mga collectibles, yung mga may value na Coca-Cola. Ba't ba ako sumasagot? Si Kuya na magsagot niya. Ayan. Kuya, konting lang, kwento. Background. Yun na, yung sinabi. Yun na yun. Okay. So, siya, at home-based yung business niya. Tapos ako naman, professor ako sa DLSU. So, kung nanonood dito yung mga colleagues ko, alam nyo na nandito ako. Hindi, alam naman nila kasi naka-leave ako. So, I've been teaching in DLSU for 19 years. Wow. Before that, nagko-compute na siguro sila ng edad ko. Before that, nagturo ako ng 4 years sa isang Montessori school. So, total of na yun na, 23 years. 23. Ako bilang ko. Yeah, 23. Total of 23 years of teaching na sa Pinas. Tapos ito, ang aming only child. Adi. Si Adi. Nag-iisa. Anong isa? grade or ano? Nag-grade mo na ngayon sa pasukan dito? 8. Papapasok siya ng grade 8. Sa Lasal din. Lasal. Hindi. Before. Before, grade 7.
Oo, basta sa Catholic schools siya all her life. Okay. Kasi, fun fact lang, libre siya dapat sa LaSalle schools kasi benefit ko yun as a faculty member, no? 2 levels yun, if I'm not mistaken. Elementary and high school or high school and college. Pero dahil ginawang K-12, libre na yung buo. Bali buong K-12 tsaka college. Kaso walang malapit sa amin na LaSalle school. Yun. Okay. Medyo malayo. So, saan LaSalle ka pala? sa Taft. Oh, okay. Yun, kaya yun. Ayun, yun nga pala to di ba? Sis, MA ka, MPHD. Oo, naku, wala na. Discover na. Hindi kasi dapat, para din masagot natin yung tanong, o masagot mo yung tanong na after that, with that profession, di ba? Bakit nyo naisipang mag-Canada? Yeah. Oo, actually kami rin naisip din namin kung bakit eh. Hanggang ngayon yun, iniisip ko, bakit nga ba natin to ginawa? Hindi kasi paano ba nag-start? Decision ng isa o decision ng buong family, may gusto pa. Actually, sasabihin ko nga sana, yung safe ba na answer or yung neutral na answer. Hindi, isang factor din kasi yung situation sa Pinas, no? Before we left, hindi na rin kasi okay din yung economy, education. I think alam naman ng lahat yun, no? Na parang hindi ganun ka-optimistic yung outlook. Tapos sakto, we learned about the student pathway through one of my students din. Oh, nice. So, they left noong March 2022. Yung teacher ngayon yung nag-aaral ng student pathway. Yung student ko na yun, PhD student ko siya, siya yung... Sige na, ito rin. siya yung... May kumakatok. Si Debian. Yun, siya yung nagsabi sa amin na may student pathway, na you can bring your family, ganun. So, sabi namin, try natin. Baka naman ito na yung natin, parang chance na maka-experience ng bagong environment, tapos new opportunities. Pero okay naman kami sa Pinas, guys. Yun talaga yung parang usually kasi yung mga nagsasabi na umaalis sila kasi sa Pinas wala silang opportunities. Or hindi masyadong mataas yung educational attainment namin. Pero recently, napansin ko, sa mga nababasa ko rin sa mga groups, parang dumadami yung mga katulad namin na okay naman sa Pinas. Yung kumbaga, may stable job naman, may sarili kaming bahay. Kumbaga, wala nang, hindi naman kailangan mag-abroad para mag-earn. No? So, hindi yung money. Obviously, hindi yung money yung reason kung bakit namin tinry dito. Kasi, mas mahal dito. Yun yung isang realization namin. Sabi namin, malaki nga yung sweldo kasi yung value ng dollar, pero yung bilihin, mahal din. So, pero yun, I guess for dito ko lumapit ka. For Adi, para maiba naman yung environment. Kasi kung kami nang mag-asawa, sabi ko nga, pwede nang magtiyaga sa Pinas kasi hindi naman na kami bagets. Candles na kami. Kumbaga, pa-retire na rin ako. Wow! Pa-retire na, ilang taon na lang, magre-retire na ako. Tapos nag-Canada pa, diba? Pero ito kasi, 13 pa lang siya. So, bright future. So, tignan natin. Baka naman. Pero tanong ko na rin, nung nag-decide ka na mag-Canada, anong unang naisip ni Kuya? Pumayag ka ba agad o nagdalawang isip ka ba? Nag-agree din. Nung in-open niya sa'yo about Canada? Pumayag naman ako kasi yun nga para sa anak namin, para may magkaroon ng magandang future. Yeah, totoo. Sa anak talaga. Actually, kami din naman talaga, yun din yung talagang ina namin kay Zion eh. Hindi kami nag-decide nung nanganak lang din. Nag-decide kami. Biglaan lang talaga. Matagal na kaming boyfriend-girlfriend sa isip namin na mag-abroad. Kami naman, before Canada, ako may attempts na before. Singapore, Middle East, Spain. Pero yung mga yun kasi, half-hearted. Tapos wala pa kaming anak nun. Singapore, bagong kasal kami. Middle East, I think nag-MA pa lang ako. Tapos na-realize ko na libre lang kasi guys, by the way, yung grad school ko. Just in case you're curious, hindi po kami mayaman. Sagot ng LaSalle yun kasi faculty member ako. So we have what we call faculty development program na makaka-graduate school ka na sagot ng university. And that's how I got my PhD. So hindi ko tinuloy yung Middle East. Tapos yung Spain naman, ako lang kasi mag-isa. So itong Canada lang kasi yung opportunity namin na tatlo kami. Pwede madali na. Pwede kami tatlo. Tama. Kaya
yun siguro yung nakapag-decide na, sige, try natin. Okay. Yun. Ayan. Next So, question. yan, next question. Ano yung tinitake mo dito sa Canada? Early childhood education. Yan. Why? 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 Related Because, oo, kasi nung nung nag-apply kami dito sa student pathway, first you need to choose a program, di ba? Yun yung unang-una eh. I think kung nagbabasa rin kayo ng mga, nanonood kayo ng vlogs or nagbabasa sa groups, yun yung una. You need to pick a program, a school, a province. So, dahil teacher ako sa Pinas, yung closest na program that will make sense as to why I'll be taking it Easier here. to defend. Oo, mas madaling i-defend dun sa visa officer, no? So, to make the long story short, sinabi ko na I've always been interested in early childhood. It's just that I accidentally got into higher education. Pero first love ko talaga is yung mas maliliit. In fact, nag-principal pa ako sa St. Marcel Preschool. Diba? Oo, tapos Montessori trained ako. So sabi ko, pwede naman, parang naman, may connection naman, no? Mukhang makakalusot. So, true enough, na-approve naman kami. Oh, that's good. Okay. Yan. Ito pala guys, since kakarating lang nila ng August 6, ngayon August 31 pa lang, wala pa 1 month, no? So how is your 3 weeks in Canada? Kamusta yung stay niyo? Meron bang iyakan na nangyari or what? Challenges Lungkot? ba? Adi, ikaw muna. Oh, ikaw Adi. O si Adi naman, para at least... Sabi ko ng kwento. Oo nga, si Adi naman. Kamusta yung punta mo dito sa Canada? Happy Just 3 weeks. Gusto mo ba dito? Ano nangyari? Ano na yung mga ginagawa mo? Yeah, how did you find it? Namimiss mo bang? Oo. Okay ka dito? Yes. Gusto mo dito? Masaya. Kahit wala ka pa masyadong kalaro or kaibigan? Oh. Okay ka dito? Enjoy ka? Oh, buti pa siya, no? Hindi pa nagsistart ang school. Sa Tuesday pa magsistart. Aha. So, baka nga mas... guys, by the way, regular yan dito. Oo. May commercial. Ayan, may EMS. Minsan EMS, minsan fire truck. Yeah. Walang tunog ng tricycle or tilawak ng manok. Pero may ganyan. Anyway, ayan, nag-enjoy si Adi. Siya nag-e-enjoy. Siya ng homesick. Bakit kayong dalawa mag-asawa? Kamusta ba? Sa side niyo naman. Maginaw. Si Mr. Jim. Yeah. Sa akin okay naman din. Kasi bago naman kami nagpunta rito, parang nag-prepare Nirela na namin nirela ang sarili namin na. sarili. Tama. Sa aabutin. Saka yun, basa-basa kami, tapos naroon ng mga vlogs. Yeah. Yung vlogs nyo. Oo, kaya tayo Kaya, nagko-connect. kaya wala namang ganong Culture shock. culture sa akin. Sa kanya. Oo. Ayan. So, Sana all. 2/3 na. So, Oo nga. kamusta ba yung... So ako lang pala yun na culture shock. So, kamusta ba si Siana yung first 3 weeks of stay mo dito? Yung first week, ako yung nagkasakit. Kasi hindi ako sanay sa lamig. Lamigin kasi ako, so nagkasipunan ubo ko. Silang dalawang sipon lang. Pero tumalab sa kanila yung Buckley's, yung sikat na dito, na cough syrup dito. Sa akin hindi tumalab. So, yun, parang 1 week akong inubo. The following week naman, nakahanap siya agad ng work. So, nag-start na siya mag-work agad. Second week pa lang namin dito. Bilis nga eh. Oo, dahil hindi ako sanay na walang ginagawa. Kasi wala pa ako ditong routine, wala akong papasukan, nothing, di ba? Pagising sa umaga, ano kayong gagawin ko ngayong araw na to? So yun, naka-experience ako ng anxiety, nagka-panic attacks ako. Tapos na-ER pa ako. O yan guys, kwento ko na rin, na-ER ako. Second week pa lang sa Canada. Oo, tanda ko yun, it was our second Saturday dito sa sa Calgary. So, iklian ko na lang din dahil nagpa-panic attack ako, tapos kaming dalawa lang ni Adi nun sa bahay. Sabi kasi nung building manager namin, tawag ako sa 811, which is the number here that you call kapag hindi yung emergency na matter of life and death. Kaso, mahina yung signal dito sa loob ng bahay. Hindi kami magkarinigan ni 811. Lumabas ako sa patio. I hit my knee dun sa semento. Sa parang sa taranta ko kasi na naghahanap ako ng signal. Yun nabangga. So, sobrang sakit. Nisip ko baka na-fracture o na-sprain. So, dinala ako nung sobrang bait ng building manager namin, yung si Kuya John. Kilala rin yun nila Alvin and Emma, syempre. Tsaka yung wife niya, si Joanne. Dinala nila ako sa Rocky View General Hospital. Yun yata yung nearest eh.
Yun. So, medyo hindi okay na experience kasi na-ER ako. Pero at the same time, grateful ako na may nagdala sa akin, di ba? At least, very, very, very supportive. Oo, helpful. Sila kuya dyan. Dinala nila ako doon. By the way, 8 hours ako doon. And di ako natignan ng doktor. Kinuwento ko yung kay Sis Emma. Actually, nandun ako noon eh. Sabi ko, Sis, 10:49 a.m. ako dumating. 6:49 na ng gabi kami umuwi. Pero hindi ako natignan ng doktor. So, in case you're wondering, kasi hindi urgent yung case ko. Ganun kasi dito. So, dahil ang complaint ko kasi is anxiety at saka yung nabangga ako na tuhod. Siguro nung in-assess, nakita nakakalakad naman ako. Hindi siya broken or fractured or swelling, ganyan. 8 hours. Walang doktor. So, kaya ako nag-decide na lang na umuwi kasi sinusundo na kami nila kuya dyan. So, nahihiya naman kami na magpaantay. So, I had to tell the ER staff na I have to go. Kasi sabi, no, just wait a bit longer. Hindi ko sure guys yung bit longer kung... longer. Kung longer talaga. Oo, yun. So, yun. Ngayon, 3rd week na, better na. Hindi na ako nagpa-panic attack. Masyado. Medyo nabawasan na. Oo. Although I've also talked to my therapist back in the Philippines, sabi niya normal naman daw kasi yung adjustment. Huge adjustment kasi that I'm experiencing. Tsaka yung sa mga may may anxiety din. Iba kasi it hits us different din. Kumbaga sa normal person na walang anxiety, exciting. With a little bit of fear din siguro kasi new, di ba? Pero for a person with anxiety, parang times 10 siya. Parang heightened, parang lahat, ang dami mong mga fear, mga what if, confused ka, gano'n. Kaya hindi yung sinasabi ko doon sa mga iba na parang baka kasi iniisip nila parang ang OA naman ito. Ganun talaga pag nag-a-abroad, di ba? Pero I'm sure those with anxiety can relate na, eto nga guys si Kuya John, etong building manager namin, he moved from Edmonton to Calgary. Edmonton is 3 hours away. Homesick na homesick daw siya. 3 hours sabi niya, para sa kanya big change na raw yung Edmonton to Calgary. Kaya pag kinukwento ko sa kanya yung anxiety ko, naiintindihan niya ako. Sabi niya, I know what it's like. Sabi niya, I cannot imagine how it feels for you. Sabi niya, na from Philippines to dito, from professor to, hindi mo alam kung ano ka dito. Ganon. Oo, yun. Kaya, yun. Okay. Ngayon, with that na napagdaanan nyo, meron bang gusto ng feeling na umuwi ng Pinas? Ay, nako! Si Adi, sige. Adi, sino? Na-feel mo ba dito? Si Adi, na-feel mo na ba with the 3-week stay na gusto mo nang bumalik ng Pinas? No. Si Kuya. Kuya Jim. Sa akin hindi rin. Nandito na kami, sabi ko nga, tuloy na. Laban na, no? Laban na. Laban na. Nagastos eh. Totoo. Si Sis Yana, may feeling ba na gusto nang umuwi ng Pinas? Pinas? Ako everyday. Ay, gano'n? Everyday. Everyday for the past 3 weeks. Ako naman, kasi ako naman, sabi ko, itatry namin hanggat kaya. Kasi nga, nandyan naman ang Pinas, di naman aalis. Diba? Not to mention, nakalib ako from work. Indefinitely. So, and the university knows that naman. Kasi nga, syempre, yung security of tenure ko sa Pilipinas, mahirap bitawan. Kasi I worked for that for 19 years. 1 year na, 20. Oo, 20 years na. Actually, pag 20 years na, taxable na yung retirement package ko. So, sinacrifice ko yung retirement package, tsaka yung 20 years na yun, tsaka yung stability na yun, for unknown, for something that's completely unknown. Hindi mo sure, di ba, kung mag-work out dito, kung kakayanin ng health namin, kung kakayanin namin yung work. So, yung feeling ko naman, normal naman for me to feel this way. Kasi nga, sabi nga ni Kuya John, hindi joke yung iniwan mo. Buti kung new grad ka sa Pinas, di ba? Established ako, kumbaga, hindi ko na in-imagine na na iiwanan ko yon. Pero since we decided this together, ang sabi naman namin, we're going to try it. Kasi sabi namin, if we don't try, we'll never know. Totoo. Ganun naman lagi diba? Oo, hanggang nood ng vlogs lang, hanggang basa, pero hanggang di mo nararanasan,
Hindi mo talaga masasabi kung, ganito pala. At least that's very brave Oo. on your part. Marami din akong mga sinabihan na gusto kong umuwi at hindi pala ako nag-iisa. Oo. Madami din. Kahit bagong dating, no? Oo. Kay bagong dating, kay PR na, kay citizen na, nandun pa rin yung feeling. Di lalo na yung 3 weeks pa lang. Yeah, totoo. Hindi ba? Tapos yun, hindi pa nga winter. Yeah. Gusto ko rin tanong sa'yo, gusto ko rin sabihin sa'yo about winter eh. Yun nga, pag dumating yung winter yan, dyan talaga medyo may hirap talaga. Oo. Medyo may hirap ng konti. Kasi yung lamig, unang-una yung lamig Ako talaga. namimiss ko ang Pasko. Mahirap. Every year. Yun nga oo. Tsaka actually marami na nagsabi niyan sa amin about winter, no? Both yung mga Pinoys at tsaka Canadians mismo. Na born and raised here, biro mo dito na nga sila pinanganak, dito lumaki, pero hate pa rin nila yung winter. Yeah, totoo. Kaya nga sabi ko, paano pa tayo mga Pinoy na galing ng tropical country? Tapos ako pa, usually kasi yung mga tao na may anxiety, mas nakakapagtaas ng positive feelings namin yung sunshine. Yeah, totoo. Yung sunlight, oo. Dito, wala yun, ng ilang buwan, di ba? Kaya ngayon sulitin mo na. Oo, tsaka kaya sinabihan na rin ako ng doktor ko sa Philippines na kailangan talaga mag-vitamin D supplement. Yeah, Isang totoo. tip yun, oo. Tapos sabi, actually lahat daw ng tao sa Canada, vitamin D deficient. Yeah. Kasi nga, kahit maaraw, hindi ka kasi talaga... Kasi nakabalot ka, usually. Yeah. Yun. So, next question na tayo. So, how did you find the Filipino community in Canada with a few weeks stay dito? Nakapag-connect ka na ba sa mga other people? Oo, medyo marami na kami nakilala. Di ba nagulat ka nga, sis Emma? Maraming friends. Actually, malaking tulong yung Facebook. Yun ang masasabi ko. Facebook, YouTube. Kasi kung walang social media ngayon, di ko ma-imagine paano ka makikipag-connect sa mga Pinoy dito sa Calgary. But because there are groups like Pinoy Calgary, kasi usually pag nag-post ka doon na newcomer ka, and you need a few things, ang bilis nilang mag-respond, lalo na pag alam nilang wala pa kayong sasakyan. Yun pala. Isa pa yan sa concerns ko, sabi ko, ang hirap pala talaga walang sasakyan dito. So, dahil wala kami sasakyan, dinala nila dito yung mga things na nakilala Mabait. namin. Hindi mababait din talaga. Oo, mga Pinoy na yung iba, citizen na dito, yung iba parang kayo, magwa 1 year, magto 2 years, so mababait. Talaga. Actually, may Canadians din. May nagdala din sa amin. Talaga? Oo. Wow. Nasa Pinoy Canada Calgary. Talaga? Oo. Nice. Ay, hindi. Ibang group pa yun. Daming group. Yung Mamas. Baka, I think Mamas for Mamas Calgary. Kasi nagbigay ng clothes Good. That's good. Clothes, shoes. Ang ganda for a start din. Oo. Kasi may support system ka kaagad. Oo, yun. Tapos yun, syempre, pag kinukwento ka na nagka-anxiety ako ng first 2 weeks o hanggang ngayon, laging sinasabi nila na ganun daw talaga, na dadaan ka talaga doon sa ganung stage. Kailangan lang malampasan. Oo, kailangan mo lang di malampasan ng first winter. Oo, yung winter na parang siguro 50 times na namin narinig yan. Hindi, kaya naman yan. Basta proper lang, suot. Kaya yan. Kahit nga si Emma, pag malamigin yan si Emma, pero kinaya naman. Wala namang choice. Oo nga yun nga. Actually, yun din yung sinasabi ng mga Pinoy na nakilala namin na pag lumipat ka ng Canada, you have to embrace winter kasi wala kang choice. Unless pumunta ka sa Vancouver. Oo, or umuwi ka ng Pinas kada winter kung meron ka. Pera ka. Oo, for that. Yeah, totoo. At least ready na lang. Ayan, so last question na lang din. Ano ang maipapaya mo sa mga nagbabalak pumunta dito as international student bilang ikaw nakarating na dito sa Canada? parang hindi ako dapat yung magpayo kasi hindi, kidding aside, despite my feelings of anxiety and wanting to go home, hindi pa kasi nag-start yung school Kaya actually, hindi ko pa masabi yung tungkol dun sa school part, yung workload. Hindi ko pala pagsasabay. Oo, pero yung regarding yung pagpunta dito, using the student pathway, kanina nga lang nagbabasa kami. Ano daw dapat dalhin dito sa Canada. Tapos ang parang top 1 answer is number 1, pera. Number 2, lakas ng loob. Yung dalawang yun daw. Kasi diba yung iba sabihin, magdala kayo ng tabo, magdala kayo ng skincare,
magdala kayo ng sinigang mix, pero parang yung top 2 talaga, you have to be financially and emotionally ready. Yeah, totoo. Yun, yung dalawang yun. Kahit naiwan mo na yung tabo. Totoo, kasi kahit nagdala ka ng tabo, Oo, hindi ka, hindi ka ready. Hindi ka mabubuhay sa tabo. Uuwi ka rin. Oo, yun. Yun ang ano namin, parang yun ang realization namin at the end of 3.5 weeks na tayo. Oh, going 1 month na. I think 1 month. Oo. Yeah. Almost. Bilis lang, no? Yeah. Ayan. So, congratulations. Naka 1 month na kayo at mag-1 month na. So, carry on lang, di ba? Kaya yan. Yan, pareho kami ni Sis Yana. Mag-start na pumasok ng Monday. Papractice na nga ako bukas pumunta ng Boo Valley College. Kami naman sa State. Baka magkita kami sa bus station or sa train station. Pareho kami nagtitingin. Tama ba yung sasakyan namin? So, yan. Laban lang dito naman, di ba? Yeah. Pareho naman kaming buhay international student. Actually, kaya ako rin naging ka-close si Emma. Wow, feeling. Kasi nakaka-relate ako sa kanya or feeling ko medyo similar yung circumstances namin kasi di ba she was a lawyer back in the Philippines, registered nurse pa, bar top notcher pa, top law firm. O, di ba, di-research ko? So, parang kumbaga hindi naman ako nag-iisa na talagang may iniwang hindi din madaling iwan. Ano na, with most Pinoys, lalo na pag nagbabasa kami sa mga sabihin, bakit ka pa aalis ng Pinas kung ganyan nakalaki yung sweldo mo? Ilang beses na yan pa, no? Oo, ganyan na pala kaganda yung benefits mo, may sarili It's not all about money. Oo, so, tsaka yun nga, kumbaga, when given this chance or this opportunity, give it a try. Yeah. Wala namang mawawala eh. Try mo na ngayon. Kailan pa sa next life, di ba? Yun ang aking conclusion. Yeah, that's good. Wow. So, wala akong masabi. Hindi, ang galing. Ang galing, oo. Parang beauty pageant. Hindi, actually, mahirap din talaga bitawan. Katulad nga na si Yana, 19 years. No? Isipin nyo na lang, yung mga ganong trabaho, eh, parang mahirap bitawan talaga. Tapos, magsasakripisyo ka dito sa Canada. Oo, no? Hindi joke. Na Yeah. talagang Alam mo, nagpapahay-pahayan ng Oo, tsaka ano pala, expectations versus reality. Yeah, talaga. Yun nga pala, kung gusto nyo pa malaman yung story ni Sis Yana, meron siyang YouTube channel. Ay, oh yeah, oo. Follow nyo sila. Lagay natin yung link dito. Yeah. Ang name niya, Team G in Calgary. Yan, okay. Subscribe na kayo, Oo, guys. pag ngayon yung tinignan yun, wala pa yun masyadong laman. Mga lumang vlogs ko pa yun back in Pinas during the pandemic. Pero soon, sana, Yeah. Para sa mga nagbabalak din, lalo na dito sa Calgary, at least ito, mas masipag talaga to, nagle-live pa to sa Facebook, guys. Mas masipag to sa amin. Hindi, paano rin kasi yung pagla-live ko, parang therapeutic siya. Ay, si Kuya Jan. Kuya Jan. Tsaka Kuya Jan. Yan, dyan si Kuya Sige, Jan. makita mo kasi wala. Wala ka pumapasok. Baka mata. Ayun. So, yun. Meron ka pang itatanong? Wala na. So, that's all. Baka ma-surprise sila na nagdagdag ako ng questions sa list. Okay lang. Tsaka salamat sa dalaw. Actually, looking forward kami na pag ganyan may pumapasya sa amin. Kasi yun, medyo malungkot din kasi dito pag kayo-kayo lang dito sa bahay. Yeah. Tapos, hindi katulad sa Pinas na may mga dumadaan sa labas. Oo, dito wala masyado. Oo, wala masyado. Kaya happy kami kapag meron kaming visitor. Hindi ba lang namin inalok ng merienda? Hindi man. Sila pa yung lagi may pasalubong sa amin, guys. Okay. So, guys, thank you sa pagpa-unlock ng ating mini-interview. First time. Oo. Thank you, din. So, subscribe kayo again, guys, sa Team G in Calgary. Yeah. Lagay natin yung link dyan sa screen natin para Tsaka sa description na rin. Alright? So, yeah. So, mamaya na ako mag-outro, guys. Magkukwentuhan muna kami. Alright? Okay, so yun, guys. Katatapos lang namin interviewin si Yana, no? And, yeah. So, maganda yung naging conversation namin. So, shinare niya rin, guys, yung experience niya dito sa Canada. Yung mga positive tsaka negative dito sa Canada, no? Pero ganun talaga sa umpisa, no? Hindi mo naman talaga makukuha agad yung gusto mo dito sa Canada. Talagang medyo maninibago ka sa umpisa kasi nga hindi naman tayo sanay sa mga ganitong buhay, especially sa weather, no? Kaya na sinabi ni Yana na pagdating niya dito, medyo nagkaroon sila ng ubot sipon yung mga first week nila. And then sa ngayon ata, parang nabanggit din sa amin ni Yana na tuwing hapon daw is medyo bumabara daw yung ilong niya kasi nga sa weather talaga, guys. Iba talaga dito. Okay, so yun, guys, no, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayon. And sa mga nakaka-relate
sa mga story ni Yana. Yan guys. Sa umpisa lang talaga ganun. Oo, kaya talagang malaking adjustment talaga yung gagawin natin dito sa Canada. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!